Ako lang ba mga chong o kayo din ang nakapansin na parang perdigana ang laro nito ni Davis kalaban ng Kings? Ang alam niya parang wala talagang kagana-gana. At parang ang bigat ng itlog nito buong laro. Sa laban nila dito kontra sa Kings ay naglaro siya ng 34.44 minutes. Nagtala lang siya dito ng 9 points, 9 rebounds. Puro defensive yan mga chong wala siya diyang offensive rebound. 5 turnover at 0 assist. At meron din naman siya 4 na blocks. Diba, napakasama ng statistics nun para sa isang star player na gaya ni Anthony Davis. Dito tignan muna natin kung paano siya tumakbo sa court. Dito nga pagkasupalpal niya kay Fox ay tumambay na lang ito. Noong mga nakaraang laro, pag nakakasupalpal siya ng ganito ay nag-i-sprint talaga para makababa. Pero dito mukhang di maganda yung landing niya kaya naiwan ito. At nung pagbaba nga ni D'Lo ng ball, mapapansin niyo dito sa midcourt na siya na lang talaga naiwan. At silang dalawa pa nga ni Cam Reddish siyang naiwan dito. At kaya nung sumabli ang tira dito ni D'Lo ay wala nakapag-contest para kumuha ng offensive rebound. Buti na lang kamo na itulak nitong si Sabonis itong si Barnes. Kaya napulot ni Tatang yung bola. Ang masakit, sumabli naman yung tira nito natutukan. Kaya sayang yung 2 puntos dito. O dito, pansinin nyo ulit pagkakuha ng rebound. Naglakad na naman siya. Ewan ko ba parang may iniinda O dito, galing sa turnover. Nakatakbo naman siya pero parang talagang may kulang. Walang ka-energy. Sa laban na itong mga chong, meron 59 touches tong si AD. At sa 59 touches nga na yon, siyam lang ang kanyang inattempt. 6 nga dito yung sumablay at 3 naman yung pumasok. Unahin na natin itong unang basket niya. Ang galing nga yun dito sa 2-man game nila ni Lebron. Mag-handoff nga niya ng bola dito ay sabay nag-roll siya. At yan niya nga nakuha ang kanyang unang puntos. Dito hindi ko masabi kung anong sinenyas niya dito kay Lebron At pinasahan nga siya dito na medyo alanganin. Naunahan nga siya dito ni Sabonis at naagaw nga nito ang bola. Dito naman na nakababa siya dahil siya nga may dala ng bola. Nakakatakbo naman pala Dire-diretso nga nagkat ito tumingin ng bola kay Prince at sumablay nga yung layup nito. At eto na nga nakahingi na siya ng bola dito sa mid post. May mismatch nga dito dahil ang bantay niya si Barnes. At magbibigay nga ng help defense itong si Sabonis at maiiwan niya nga bukas itong si Lebron sa labas. At ayun nga pagbaba nito ni Sabonis sa kanya, sabay pihit nito sa kaliwa, sabay jump hook. At ayun, kapos nga ito. Dito ay parang play nila ni Lebron kanina. Handoff ni AD sa roll. Pero this time, si D'Lo naman ang passer. At magandang recovery naman sa part nitong si Sabonis. At ayun nga, nabutakan niya pa ito. Pero natawagan naman ng foul dito sa Sabonis. Dito nakakuha na naman siya ng switch kay Barnes. At pagka-dribble niya para umatake, ayun na naman yung double team ni Sabonis. Kaya ay pinalik niya yung bola dito kay Lebron. Eto mismatch uli kay Barnes. Ganun uli, pagka-dribble niya para umatake, ito na naman yung double team ni Sabonis. At nung kick-out-pass niya nga dito kay D'Lo, ay nabasa naman nito ni Weteng kaya naagaw. Ito, nakapwesto uli siya kay Barnes. Sa pagkakataong ito, medyo malayo sa kanya Sabonis. Nadali niya naman yung tira niya dito kaya ayun, sablay. At karamihan sa mga ball touches niya ay puro ganito. Na-handoff niya lang sa kakampi niya sabay screen. At bakit nga ba siya na-0 sa offensive rebound? Ganito yan, pansinin niyo pagkatira dito ni Prince. Di man lang siya nag-effort dito para kumuha ng offensive rebound. Pansinin niyo dito si Davis pagkatira ni Prince. Paatras yung direction niya, imbis na pabante. Ito pa isa sa tira naman nito ni Reeves. Same reaction ni AD. Pansinin niyo sa Sabonis dito. Isang kamay lang ang pinangsalya niya kay AD. Di man lang siya lumaban ng pwestuhan dito kay Sabonis. Naitulak pa nga siya dito ng bahagya. Sa buong laban nga ng Lakers dito. Ito lang yata yung play na naging agresibo siya. Sama na rin natin siguro to. Napakasama talaga ng nilaro na AD dito. At medyo off nga rin yung mga pwestuhan niya. Samahan mo na rin ang pagsablay ng mga tira niya. At yung kakulangan niya sa aggressiveness. Ito rin siguro magiging problema ng Lakers in the long run. Kapag na-injury ito at kung maging inconsistent na yung laro niya. Pero tingin ko makakabawi naman to sa mga susunod na laro. Palike na lang na video mga chong at pasubscribe na rin sa ating channel.